Good morning, QC family. Kamusta kayong lahat? Ang panalangin ko na hanggang ngayon, lalo pa tayong tumitibay at lalo mapagpasalamatin sa ating Panginoon. You're so much being grateful of His blessings every day. And for the past months that we've been like this, I'm sure marami tayong natutunan at marami tayong pinagpapasalamat sa Panginoon. And I'm sure you have those stories of your gratefulness and how the Lord has been kind to you and has been so faithful in bringing His help, providing for all our needs, and especially nurturing us in His messages. This morning, I'd like us to look at the verse Romans 8:28. It says, "And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them." The title of the message this morning is God Makes Oceans from the Rain. It's a very interesting title na I asked the Lord how could He reveal His greatness and His power, lalo na sa pag-uumpisa ulit natin ngayon. Most of us, for our locations, for our community, are now adjusting to the new normal. No? And I'm sure this is not so new for us, for the government has set us to adjust for the new normal. But what does this connects to our topic this morning? Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi marami sa atin nangangarap. Marami sa atin maraming panalangin na paano na tayo makaka-adjust. So that's how could we adapt, how could we adjust to this so-called the new normal, no? And I believe with all my heart that God is preparing something more about every situation that we go through. That is why ang panalangin ko this morning that we would be revealed by the Holy Spirit that how does God makes ocean out of little rain. Have you ever wondered, no? But for a start, I'd like us to somehow reflect on how Filipinos are so much fascinated on small stories that start small things, but later on, dumating sa kanilang katagumpayan. Success from small start to a big ending. That is why I'd like us to be excited this morning na mayroong pwedeng gawing magandang malaking plano sa dulo ang lahat ng nangyayari sa atin. Even though we're going to start again to adjust to this new normal that the government is leading us through. And most of the stories that we are always looking or seeing something na pwedeng makapag-encourage sa atin ay ang mga tao na nag-umpisa sa mga bagay na maliit, tapos pinalago, tapos later on, umayos at gumanda ang kanilang buhay. Tapos sa dulo, hindi lang buhay nilang gumanda, nakapagbigay pa ng pagpapala sa ibang tao. And that's what the concept of the message this morning that I'd like us to grasp, that God can use or can make oceans out of little rain. Have you ever wondered that, no? Kung paano ang Panginoon ang makapangyarihan na pwedeng gumawa ng isang napakalaking karagatan sa simpleng ulan. Ayos ba? I'd like us to be excited, no? God, for the longest time, since time of His existence here on earth, have been using small people, no? Small people into a greater task, into a vital role of a bigger plan. And this morning, I'd like us to run through Bible characters that would identify how they live their life out of this concept of a turn of events of their life, kung papaano gumamit ang Diyos ng isang maliit na simula. Tapos, pinadaan sila sa proseso ng
ng tagumpay, at sa dulo, hindi lang tagumpay, may pagpapala. No? And I'd like us to claim that promise on how the Lord would make His promise fulfilled according to Romans 8:28. But first of all, gusto ko munang ipakilala ulit sa inyo of some of you known this person na nag-start ng isang napakaliit na bata. Tapos later on, kinainggitan, no? Actually, hindi naman talaga siya bunso, pinakabata. Pero God has given him a big dream. Sino sa atin dito merong panaginip o may mga pangarap sa buhay? I'm sure you have one. And if I'm going to ask you, what are the list, or do you have a list of dreams that you have in your life? I'm sure you could identify some of it. Pero sa isang tao na to, I'd like you to again meet Joseph. Yung pangalan niya si Joseph the Dreamer, no? How could God make oceans out of simple rain in his life? Now, if you know the story of Joseph, Joseph is one of the youngest, and his half-brother, his half-brothers somehow nainggit sa kanya, no? Nainggit, tapos later on, parang nayabangan pa sa kanya. Nanaginip lang naman, binigyan lang naman ng panaginip ng ating Panginoon into something that would lead him to a path of success. Pero later on early days of his life, hindi niya masyadong maintindihan yun, no? Pero pinanghawakan niya yung dreams na yun. You know, that dream came from God. And that dream would lead him to a life that is so big na hindi lang sarili niya ang magpo-prosper, kundi ang ibang tao. Now, 25 years long, he went before and administer to Egypt, no? 25 years, inantay niya yon, no? Bago na fulfill yung promise niya. And that long wait have somehow developed this person, si Joseph, no? Na kung saan pinanghawakan niya yung promise ng Panginoon sa kanya, yung panaginip niya. Later on, hindi niya pa maintindihan. Nananaginip siya ng mga bagay na may mga pagkakataon, yumuyuko sa kanya. Tapos later on, siya naman, parang iba yata yung direksyon ng nangyayari sa buhay niya. Yung panaginip niya, success, pero yung dinadaanan ng buhay niya, parang puro problem, no? Itong maganda, no? If we are faithful, I should say faithful to every dreams that we have, no? Pag may panaginip ka, may pangarap ka, itong maganda, you have to be firm to stand up and a day-to-day basis of walking closer to that dream. No, yung mga tao, pag nananaginip, sana hindi lang manatiling panaginip, ano? You know, Joseph, pinanghawakan niya yung dream na yun. And he know for a fact na talagang i-declare sa kanya yun that one day, you have that one day? I'm sure you have that one day. But Joseph had this dream that set his heart of always saying, one day, makakamit ko yung dream na yun. And you know what? And in this success was all about Joseph. Na kung saan nilagay ng Panginoon siya sa isang start na mababa. Later on, beforehand, he was a slave, tapos imprisoned, tapos biglang, eto na, nabigyan ng opportunity. Joseph excelled everywhere he comes, or everywhere he was placed. Gusto ba natin yung gano'n? Kahit saan ka ilagay, you will excel. Sarap siguro ng pakiramdam na yun, no? And Joseph did that. Si Joseph excelled wherever he was placed. At itong maganda, the answer to the promise to Joseph, you know what gave him a step closer to that promise? He was patient and faithful to God. Wow! Grabe, no? Patient means you are focused. Mahirap kasi yung asa ka lang ng asa na darating yung pinapangarap mo sa buhay. Pero ang hindi ka nakatuon doon sa
kamit nung pangarap na yon. Tila baga nananatiling pangarap lang pero wala tayong ginagawa. You know what? Joseph did something that would make him a day closer to his dream, to his God-given dream. And he was patient enough and he was focused on that. And the Lord was faithful to him. Alam niyo, hindi na natiling pangarap, yung panaginip niya, hindi na natiling panaginip. Natupad. And I have this declaration this morning to you. God wants to fulfill that promise to you. Kaya niyang gawin ang isang napakalaking karagatan sa isang maliit, sa umpisa sa isang maliit na ulan lamang. That's how powerful God would be in our lives. You know what? I have another character in the Bible that would enforce us, no? Kung paano makapangyarihan ng Panginoon na kaya niyang gumawa ng napakalaking karagatan sa isang maliit na ulan lamang. You know, Gideon was the least of his entire family. Pero ba kayong kilalang ganon? Yung laging etsapwera, laging mahina, tinatawag ng mga walang kakayahan, no? Or one time in your life, you felt this, na parang ikaw walang pwedeng asahan sa'yo, mahina ka, no? You don't have any capabilities, ang dami nagsasabi, weakest link ka. You know what? Gideon was like that. Siya ang pinakamahina sa kanilang tribe. And he was the youngest, he was the smallest, he was the least respected. Saklap, no? But you know what? An angel of the Lord appeared to him and telling him he was about to save Israel. You know, this young man, this smallest man, this least respected man was given a vision. And that vision gave that declaration that he is going to save the whole Israel. Wow! Grabe, no? A small rain that would proceed to a large ocean. And this is another proof how powerful the Lord how powerful His plans could be in your life and to my life. Like Gideon, the Lord, there was this verse in Gideon, in the story of Gideon, where he was greeted, no? Binati siya. Ito, pakinggan niyo to. Listen to this. Judges 6 verse 12. The Lord is with you, mighty warrior. You know what? If God would give you a dream, if God would give you His greater plan, you can be a mighty warrior that could raise up an army and to battle against everything and every adversary in life. Kakayanin mo yan. Bakit? Because the Lord is with you. Amen ba? I'd like us to claim that, no, and declare that to our life, that if we have the Lord, we can be a mighty warrior like Gideon. Why Gideon? It was because he had an obedient nature. Katulad ni Joseph, alam mo si Joseph, naging obedient din siya. And like also with Gideon, he didn't live up to that low impression of his life. The moment he received God's revelation, God's vision, sumaka niya ang kapangyarihan ng Panginoon. And to fulfill that promise and that vision, he ended up fulfilling and winning the battle. No? You know, the story of the 300. No, he started out, maraming soldiers siya. No? Ang kakalabanin niya dito ay isang bansa, no? Pero nag-start siya sa maraming soldiers. If you would look, no, dito sa mga passages ng Judges 6 to 8, it trimmed down to 300. Grabe, paano nakayanan ng 300 sundalo ang isang buong hukbo ng isang bansa? That's only by the power of the Lord. And we could be like Joseph, we could be like Gideon, that could be an instrument of the great plan of God that awaits for us. Alam mo, may plano talaga ang Panginoon. You have to stick for that plan.
You have to know that plan, no? Later on, I'll be explaining these details. But again, I'd like us to meet, or I'd like us to look on the story of David. I'm sure all of you knows the story of David, no? In 1 Samuel 17, like Gideon, David was the youngest. Excuse me. So he got the shepherding job. Pag mga bata pala noon, ang assignment mo, tagapag-alaga ka lang ng mga tupa. And understanding the characteristic of a sheep, ang sheep daw makulit, no? Makulot. Yung mga, ito yung mga sheep na talagang walang inisip kundi magliwaliw, no? Talagang no? Talagang ang hirap alagaan ng mga tupa. Pero yun ang assignment pala ng pinakabata, the youngest of all the children. Yun pala ang magiging assignment or magiging trabaho mo, tagapangalaga lang. So like Gideon, David was the youngest, so he got the shepherding job. But like a trail by fire, David had to learn how to fight off lions and bears. He had that training. Yung training pa lang yun, it was a precedence, no, to a bigger battle that later on led him to fight Goliath and later on to conquer different kingdoms nung time niya. So David was an obedient person. Kaya nga, no wonder he was called the man after God's own heart. Joseph, Gideon, David, they consistently obeyed God in every situation of their life. From small rain to a large ocean, God can do wonderful things, bigger things in their life and in your life and my life as well. Whatever the circumstances, their faith earned their success. Ang sarap siguro balik-balikan kung paano ka pinagtagumpay ng ating Panginoon. Do you have that victories in your life? Of daily victories that God has been making you win, no? I'm sure you have that story. And one person din, kanina puro lalaki, no? Ngayon may isang babae akong pakikilala ulit naman sa inyo. Esther. From Esther 2:17 to 18, Esther had a very rough life. Si Esther din, no? Nag-start din siya sa hindi maayos na buhay. Pero anong nangyari? Live the rest of her life in the king's palace. Nag-start sa hindi maayos na buhay, pangit na buhay, mahirap na buhay, pero later on, he was placed on the king's palace. Ano nangyari? The king loved Esther more than all other women. Very special ang treatment niya kay Esther. And that's why, after being Esther, she was Queen Esther. You see, from small start, now she has earned a bigger name, a bigger responsibility, and a bigger task, and a bigger blessing. No, nasa kaharian na siya, and she obtained the grace in favor in the sight of the king. Marami sa atin talaga naghahangad. Kailan kaya ako magiging successful, no? Kailan kaya ako kailan kaya ma-elevate yung buhay ko? You know what? God is preparing you for that. Ang problema lang, marami pagkakataon sa buhay natin, alam natin na meron tayong magandang kinabukasan. Pero we choose not to be focused on that. We choose distractions, we choose different decisions that we think makakabuti sa atin, pero later on, makakasama pala. What are those? Alam nyo, ito yung mga pagkakataon, magiging selfish tayo. Ito yung mga pagkakataon, hindi natin iisipin yung ibang tao, pamilya natin. Iisipin na lang natin, paano lang tayo giginhawa? Paano lang tayo magiging conveniente? You know what? God doesn't concern about your convenience. God is concerned of your character. Because when you develop that character, you would be appropriate. You would feel appropriate. You would think appropriately, and you would do appropriate things to every circumstances.
Kaya hindi mahalaga yung convenience eh. Bakit? Kasi ang character, ito ang talagang hinahanap ng ating Panginoon. And with Joseph, and with David, and with Gideon, and also with Esther, God saw that character in them that tells them these persons are meant for success. I can make oceans out of their small reins in their lives. Are you excited? God can do that also in your life. Amen. You know what? And hindi lang si Esther, no? Esther was placed in the king's palace for only one reason. You know, ito yung magandang storya dun sa ending ni Esther, no? To save all the Jewish people from annihilation and preserve Jesus' bloodline. You know what? Kung hindi siguro nangyari yung crucial assignment ni Queen Esther, siguro na putol na yung bloodline ni Jesus, no? And until hindi mangyayari yung mga fulfillment of the promise. You know what? Nagpapasalamat na ako sa Panginoon, ano? These people, or this character, or these persons, are so much to be, what do you call this? Pwede silang maging inspirasyon. You have inspirations in life. You have people you look up to. You have people that, wow, I want to be you someday. Ito yung mga gusto kong tularan na tao eh. But you know what? These people that nakikita natin ngayon na umunlad, itong mga taong nagsumikap, ito yung mga taong merong magiginhawang buhay ngayon, they started out small. They started out with one small dream. And later on, live that process in their life to walk according to that dream, on fulfilling that dream, and later on, be faithful to God. Bihira kang makakita ng mga taong naging successful. Pag kinausap mo sila, anong ginawa mo? Nagsumikap. Tapos, later on, maririnig mo pa, iwala lang sa Diyos. Alam mo, may Diyos talaga eh. And that is a perfect proof that there is one sovereign God who looks into every heart and looks into every people na kapag nangangarap ka, alam niya na pwede siyang maging solusyon dun sa pangarap. You have that dream right now? No? Like these people, you know what? I want you to see the perfect example of Jesus Christ. No? When Jesus was here, He started off in the meekness, no, pinakamababa. No, hindi siya nag-start na, ako tagapagligtas ng mundo, ako ang magiging solusyon para maligtas kayo. Hindi niya ginawa 'yun eh. Wala nang sumalubong sa kanya, sa totoo lang. Before he was before Mary gave birth for Jesus, grabing pagtatago, grabing pagpe-pressure, grabing stress ang naramdaman nila, no? And later on, the fulfillment of the promise. Sinilang si Jesus. Jesus was born on a manger. Yeah? Very small time. Hindi siya pinanganak sa isang big time na hospital. He started very small. But you know what? No one has ever been more faithful or obedient than God's own Son. Si Jesus, siya ang perfect example of obedience and faithfulness. He knows His mission, He knows His purpose, and He knows how to walk towards that dream of that mission and that vision that He has. God gave Him the purpose why He is here. And you know what? The biggest eternal salvation of God's people, the biggest of God's plan, began when something small, when baby Jesus was born. Ang pinakamalaking kaganapan, ang pinakagrandiosong pwedeng ipagdiwang ng pagsasagip at pagliligtas sa buong sanlibutan, sangkatauhan, ay nagsimula sa maliit at pinakamababang pagkakapanganak ni Jesucristo. Bethlehem, He grew up and saved the entire world. This morning, I'd like us to look, God has a bigger plan for you. You have that dream? Make Jesus your example.
Make Him your example of how to live your life. And know Him, no? Ang plano ng Panginoon napakalaki. Di ba lagi mo naririnig yan? I'm sure you always hear that. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. He always declares that. Minsan ayaw mo na nga pakinggan yung plano na yan, no? Pero bakit may mga pagkakataon, even in social media, even with your friends, laging sinasabi ito, even pastors like me would always tell you that. No, may malaking plano ang Panginoon Diyos. Bakit? This is the truth. God has a bigger plan for you. Ang plano natin sa buhay, guminhawa lang. Ang plano natin sa buhay, makaalwa lang sa mga bagay na kinahihirapan na talaga natin. You know what? Ang Panginoon, may mas malaking plano pa siya sa iyo. And you know what? This plan is for us to avail. Makuha natin to, no? And for us to get this, no? And I'd like you to focus on how to get this plan and how to have this plan in your life. Gusto ng Panginoon maging maayos ang buhay mo. He wants an ocean of blessing out of a small start or a simple rain. Uumpisahan ng Panginoon yan sa isang maliit na pagpapala that later on, if you would let Him control your life, magugulat ka na lang. It would be an ocean of blessing and prosperity like Joseph, like Gideon, like David, and like Queen Esther. No? I'd like us to run fast lang dito sa no? I have 3 points of how to focus on the God-given plan that God has for you. Number 1, hold on to that plan. The word hold on is so much important. Bakit? Kasi mas maraming tao na pag nangarap lang, no, pag konting hirap, bumibitaw na. And I hope this is not our practice. No, sa dami-dami ng pinangarap natin sa buhay, sa dami-dami ng pinapanalangin natin sa buhay, sa dami ng gusto nating marating sa buhay, na konting problema lang na dumating sa atin, ayawan na. The reason why people do not attain their dreams and remain dreams is that they easily be discouraged and forget the plan. Kaya sabi ko, this first point that I be sharing to you, hold on to that plan. Now, hold on. Kasi pag binitawan mo yan, tapos umayaw na, kalimutan na, ayoko na, ano nangyayari? You can never attain that plan. Inaantay lang ng Diyos, inaantay lang ni Jesus on how you would execute His design plan. No? Let's bring me to the second point, follow the details of the plan. Kanina, hold on to the plan. You have to hold on. Never give up. Never forget the plan. No, never be discouraged. Number 2, follow the details of the plan. Ano yung detalye ng plan? Know the process for us to go to that progress. Dapat may proseso. No, kailangan alam natin yung detalye kung paano natin ma-fulfill o paano natin mararating yung magandang plano ng Diyos sa atin. We must know the details of the plan. How would we know the detail? We have to ask the planner. Ayos ba? Di ba? You expect the planner, you ask the planner, and look and discover all the details on how to fulfill that plan. No? Pag maganda ang komunikasyon natin doon sa planner at meron tayong teachable heart and a teachable attitude, ano mangyayari? He is going to reveal everything about His plan to us. And later on number 3, expect the planner to fulfill the plan. Madali lang, you have to hold on to the plan, you have to follow the details of the plan, and expect the planner to fulfill the plan. You know, the process of God's reward is based on the faithfulness of His children. Have you ever had that chance na kung nag-aaral ka pa, kung sa mga estudyante ngayon, nung nag-aaral ka, tapos natapos mo yung elementary, tapos biglang ni-rewardan ka ng tatay mo, dahil dyan, I have this reward for you because you finished elementary. Di ba yung proseso natapos mo? You know what? Ang sarap rewardan yung mga nakakatapos. Ang sarap palakpakan yung mga nakakatapos. And God wants that in your life, in my life. No, kung saan ni-reward niya ang mga
mga anak niya na kinakikitaan niya ng faithfulness and obedience. Now, God is faithful in all His promises. Like the characters that we've seen in their lives, from Joseph to Gideon to David to Queen Esther. You know what? When they fulfilled and they followed and they stood faithful in every instruction of the Lord to their lives, anong kasunod? Merong prosperity, merong provision, at merong reward. Kaya sa simula pa lang ng mga ulan sa buhay natin, you know, God can turn that rain into oceans. Doon nagsisimula ang napakalaking plano, ang napakalaking pwedeng gawin ng Panginoon sa ating lahat. God can do, and God can form oceans from a single small rain. Amen? And Psalm 119, verse 89 to 90 says, "Your word, Lord, is eternal. It stands firm in the heavens. Your faithfulness continues for all generations. You establish them on earth." I'd like us to see the words there. Your faithfulness continues through all generations. God's power and faithfulness, God's reward, and His love has been felt from generations to generations. Since the time of Joseph, since the time of David, since the time of Gideon, since the time of Queen Esther, and even in our time right now. And hold on to that promise that God has given them, God has given us. Know the details of that plan and expect God to fulfill that plan in your life. Let's go back to Romans 8:28. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to the purpose for them. Notice this first Romans says, God works things for the good of those who love Him. Do you love God? That's my question this morning. Do you love God? Because this is the start of that dream of loving God. And He, as we love Him, He has a perfect and a grandeur of plans in your life and my life as well. As we go through an adjustment for this new normal that we are about to face in our community right now, no, it doesn't matter how you would start. You would start small, o you will start something na ang panalangin mo ngayon, Panginoon, mag-uumpisa ulit ako, no? Matagal akong nawalan ng trabaho, mag-uumpisa ulit ako, matagal akong nahirapan, no? Mag-a-adjust ulit ako. You know what? Have that plan to be blessed by God. Because when that plan would be blessed by our Lord, He would give you instructions on how to fulfill and to make that process effective. And I'd like you to look at every dreams that you have. Do you have dream? Meron ka bang mga pangarap sa buhay mo? Meron ka bang mga plano sa buhay mo? God will prosper that dream if you let Him. Let Him be the one to control your life. Accept Him and obey Him, and watch how He will use you for His bigger plan. In case, incidentally, ngayon mo lang narinig itong promise na mayroong great plan that God can transform small rains into large oceans. Gusto kong ipakilala sa iyo si Jesus. I'd like you to know Jesus and His great plan in store for your life. No? Ang sa akin lang na nais kong ipabatid sa iyo, I'd like you to realize that this plan could never be fulfilled if you would not let Him be in control of your life. Being in control of your life means accepting His will, accepting His instructions, and making Him the one who maneuvers, the one who will
make your plan succeed and focus on His instructions and obey Him and be faithful to everything that He instructs you to do. And you know what? Pwedeng magkaroon ng relasyon sa Kanya. Hindi religion, kundi relasyon. Na magsasabi, Lord, I want your plans to be fulfilled in my life. Marami na sa pagkakataon sa buhay ko, lagi na lang minamaliit ako. No? Ang feeling ko, hindi ko kaya yung mga bagay-bagay. Ang feeling ko, wala akong kapasidad para magawa ito. You know what? If you have Jesus in your life, you can start small and look for that bigger plan He has in store for you. We can pray right now, and I could lead you to a prayer na nagsasabi, Lord Jesus, come into my life. Lord Jesus, I want you. Lord Jesus, I desire that plan to be fulfilled in my life. And let Him be your driver. Siya na ang magmaniobra ng buhay mo. Can we pray? Alright? Lord, maraming salamat po. Thank you for my life. Thank you for your blessing. Thank you for your promise. Thank you for your plan. Maraming salamat po, Panginoon, dahil naintindihan ko po na importante ang buhay. Na ang buhay na disenyo mo ay buhay ng may kabuluhan. Sa oras na ito, Panginoon, inaamin ko po, hindi ko kayang mabuhay ng sarili ko lang. And for many plans and dreams that I have, malabo kong magawa ito ng sa akin lang. I believe and I confess I can do nothing without you. Inaamin ko po na marami po akong sablay sa buhay. Marami po akong nagawang kasalanan. Sa oras na ito, humingi po ako ng tawad sa iyo. Lord, forgive me for every sin that I committed. I accept your gift of salvation in my life. Sa oras na ito, ikaw na po ang manguna sa aking buhay. Sa oras na ito, maging Diyos ka po at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat po. Tulungan ako magbago at magsimula muli. At lakaran ang iyong disenyo na buhay na may kaganapan at buhay na tagumpay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations if you pray that prayer of acceptance to Jesus. And for Christians who are hearing this message, I'd like us not to be hearers only. Huwag lang tayo maging nagapakinig. You know what? This message could be something needed by your friends, something that would be encouraging for your family, something that could be urgently inspiring for people who needs Jesus. Na maraming tanong sa buhay, maraming mga hinahanap sa buhay, ang kasagutan si Jesus. Share this video, share this message, and make your part of that salvation in their life to make an ocean out of small rain. Magandang umaga sa ating lahat. Ang panalangin ko, let God control our life. For every promise, claim that every day and expect His guidance, expect His love, and expect His rewards to us. God bless you. Magkita-kita tayo muli. Thank you for watching. We would like to invite you to visit our Facebook page, Firm Disciples of Christ Church International, Quezon City. You can browse previous video preaching, devotional articles, daily verses, featured lyric video, and more about our church. While browsing, you might get some content that would be somehow a source of help for you, your loved ones, and to your friends. If you want to nourish your newfound relationship with Jesus, message us on our FB page so we can give you the details on how to start up your new life with Jesus. If you have that heart of giving and want to support the ministry so others can know Jesus, be a channel of blessing.
message us on the same page and let's talk about it. We look forward of connecting with you. Thank you and God bless.